Sa napakaraming pangalan sa kasaysayan ng Pilipinas, may isa na laging tumatatak, isang simbolo ng katapangan ng babaeng Pilipina, Gabriela Silang. Pero ang tanong, sino nga ba talaga siya sa likod ng alamat? Halika't alamin natin. Sige nga, prangkahan lang. Pag narinig nyo ang pangalang Gabriela Silang, ano yung unang-unang pumapasok sa isip ninyo? Para sa marami sa atin, malamang ang sagot ay asawa ni Diego. Madalas para siyang anino lang ng masikat na bayani, di ba? Pero alam nyo, ang totoo, mas malalim pa riyan ng kwento niya. Siya po ang kauna-unang babaeng henerala ng Pilipinas at yan ang istoryang bibigyan natin ng liwanag na yon. Okay, so paano nga ba siya naging higit pa sa pagiging asawa lang ng isang lider ng revolusyon? Dito na mismo nagsisimula ang kanyang pambihirong kwento. Ito yung turning point. Nang patayin sa pagtataksil ang asawa niyang si Diego Silang, ang inaasahan siyempre ng lahat, guguho ang mundo niya. Naiiyak na lang siya, magluluksa at hihina ang loob. Pero hindi yun ang nangyari. Hindi siya nagkulong sa silid para lang umiyak. Sa halip, sa gitna ng matinding pighati, 3 bagay agad ang ginawa niya. Una, hinawakan niya ang itak. Pangalawa, sumakay siya sa kanyang kabayo. At pangatlo, ito yung pinakamabigat, hinarap at pinamunuan niya ang hukbong na iwan ng kanyang asawa. Grabe, sa isang iglap lang, ang byuda naging leader. At dito na nga nagsimula yung transformation niya. Mula sa isang biyudang nagluluksa, biglang isinilang ang isang henerarang handang-handang lumaban. Alam nyo, ang bilis ng mga pangyayari. Noong Mayo 1763, pinaslang si Diego. Pero sa loob din ng buwan na yun, sa panahong akala ng mga Espanyol, tapos na ang laban at susuko na ang mga rebelde, doon pa tumandig si Gabriela at nanumpa. Sa harap mismo ng kanyang mga sundalo, sumumpa siya. Hindi lang para ipaghiganti ang asawa, kundi para ipagpatuloy ang mas malaking laban. Ang laban para sa kalayaan. At dito, yung personal niyang trahedya, naging paninindigan na ng buong bayan. Dito na rin niya nakuha ang titulong Henerala. At hindi ito basta lang binigay sa kanya, ha? Pinaghirapan niya to. Nakuha niya to sa pagpapakita ng tapang sa panahong inaasahan ng lahat na manghina siya. Mula sa pagiging asawa, naging isa siyang heneral na kinatatakutan mismo ng mga Espanyol. Bagamat hindi man nagtagal ang pamumuno niya, pero yung naging epekto nito, sobrang tindi. 4 na buwan. Yun lang, ganyan lang katagal niyang pinamunuan ng revolusyon. Pero isipin niyo, sa loob ng maikling panahon na yon, pinangunahan niya yung sunod-sunod na madudugong labanan. At hindi to basta-bastang pag-atake. Pinag-isipan to, mga stratehikong pananambang na talagang sumakit sa ulo ng mga Espanyol sa buong Abra at Ilocos. At sino yung mga kasama niya? Well, ang hukbo niya, pinagsama-samang matatapang na Ilocano at mga mandirigmang tingyan mula sa kabundukan. Isipin mo, sa isang lipunang puro lalaki ang leader, paano niya nakuha ang respeto nila? Dahil sa paninindigan niya. Nakita nila sa kanya, hindi lang yung byuda ni Diego, kundi yung mismong nag-aalab na apoy ng revolusyon. Kaya naman, nagkaisa sa ilalim ng isang henerala at naging, isang malaking tinig sa lalamunan ng mga mananakop. Pero alam naman natin, lahat ng pag-aalsa ay may katapusan at para sa kanya, naganap to sa isang matinding laban sa Vigan. Ito yung sitwasyon para magkaideya kayo. Sa isang banda, ang hukbo ni Gabriela, kulang na sa armas, pagod na. Sa kabila naman, libo-libong sundalong Espanyol na kumpleto sa gamit. Napakalaking agwat sa lakas, di ba? Pero sa kabila ng lahat ng yun, umurong ba siya? Hindi. Lumaban siya at ang kanyang mga tauhan hanggang sa kahuli-hulihan at nadakip lang sila dahil sa sobrang dami at lakas ng puwersa ng kaaway, hindi dahil sumuko sila. Never. At noong Setyembre 20, 1763, sa plaza ng Vigan, naganap ang isang malagim na palabas. Isa-isang binitay yung mga tapat na tauhan niya sa harap mismo ng mga mata niya. At pagkatapos nilang lahat, siya na ang isinunod. Pero ito yung pinakamakapangyarihang detalye sa lahat. Sinasabi na hanggang sa pinakahuling hininga niya, walang ni isang bahid ng takot ang nakita sa mga mata niya. Hinarap niya ang kamatayan ng buong-buo ang dangal. Oo, 4 na buwan lang siyang lumaban, pero yung pamana niya, buhay na buhay hanggang ngayon.
Ito siguro yung pinakamagandang paraan para ilarawan siya. Nung namatay si Diego, yung parang mitsa ng revolusyon, si Gabriela ang naging liwanag na nagpaningas ulit at nagpatuloy sa apoy. Kaya sa huli, ang kwento ni Gabriela Silang ay isang mahalagang paalala na sa bawat yugto ng pakikipaglaban natin para sa kalayaan, laging may mga babaeng handang ialay ang lahat, hindi lang bilang asawa o bilang suporta, kundi bilang mga leader at mandirigma mismo. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Sino ang Gabriela Silang sa buhay mo? Sino yung babaeng kilala mo na nagpapakita ng pambihirang tapang at paninindigan sa gitna ng anumang pagsubok? Dahil ang diwa niya, ang diwa ni Generala Gabriela Silang ay buhay sa bawat isa sa kanila. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.